Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayanang Pilipino. Sa loob ng 6 na taon, sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago, tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. My God, I hate drugs. Hello everyone, welcome po tayo guys, welcome to Pinoy TV. Yan guys ay sansolo mga ng mundo sa aking mga kapwang OFW, bayaning OFW. Yan, welcome po kayo dito sa ating channel. At pag-uusapan po natin ngayon guys at itong ikabahala ng ating mamamayang Pilipino dahil po ay sa pagtaas na naman ng krimen sa ating bansa. Ito na naman ngayon guys, bumabalik na naman yun ang mga kriminal, bumabalik na naman ang drugs na walang katakot-takot guys. Kaya ano na ba ang nangyari sa ating bansa ngayon? Dahil ba sa namumuno na walang sinasabi at walang galit nga nagsasalita. Kaya yun guys, panoorin po ninyo. Meron po tayong video na ipakita sa inyo. Kayo na po ang magkomento. And sa mga bago po dyan, please don't forget like, share, and subscribe po. Thank you so much. Watch this. So nagkakaroon ng bandwagon effect din no? At series, tuloy-tuloy yung ganitong insidente. So messaging is so important kasi pag walang strong message, walang fear factor yung climate of fear nawawala. So alika, gawin na natin to, lumalakas ng loob yung crime against person. Kasi nga, ang katwiran nila, hindi naman malulusutan natin to, wala pa mga bihirang-bihira, no? Yung mga insidente na merong pang-aresto dahil ng kaso at kaya continuous itong ganito. Well, siguro we would say yung mga evildoers, would-be committers ng ganitong krimen, hindi sila nadideter, walang deterrent. And ang bottom line nito, na-claim nila ulit yung kalye, yung streets ng Metro Manila and region-wide, even sa mga geographically isolated areas. Sir Boy, anong masasabi mo dito? Ikaw mismo nagpadala din sa akin ng video ukol nga doon. Ano pa ba? Safe pa ba tayo sa panahon ngayon? At nakikita mo ba na parang wala nang takot yung ating yung mga kriminal sa panahon ngayon? Oo, Admar, no? Makita natin dito, tila ata na wala na yung fear factor. Again, fear factor. Isang elemento na nakaka-influence, no? sa ganap na pangyayari, no? Lalo na yung sa crime against person, nakikita din natin, Bago pa nga ito, months ago, weeks ago, nakita natin, masyadong yung violence with impunity nangyayari, Katulad nung broadcaster na nakita natin din na binarel, inaagaw pa tayong kwintas, and yung mga series of similar cases na nakita natin, wala talaga yung fear factor. Siguro katulad nun, dito, umpisahan ko dito sa broadcaster, tila ata nag-offer ng reward money, kung sino-sinong mga top political leaders ang pumunta doon, even yung leadership ng PNP was present there. Pero until now, parang walang resolution, walang follow-up. Naging dead news na nga yun actually, considering nasa media pa siya. At siguro nga, yung fear factor nawala dahil sa walang resolution, yung hindi na-resolve yung mga ganitong cases. Kung minsan may napafile ng kaso, mga persons of interest, pero walang yung kasiguraduhan ng conviction
at yung makulong, yung certainty of arrest and conviction. So ito siguro mga major factors kung bakit nagtutuloy ito. Nakita natin yung nangyari, no, sa isang public bus kung saan nakita natin dito talaga matatakot ka at yung the manner it was done, hindi na rin nila inisip kung magkakaroon pa ba ng collateral damage outside of the main target. So ito na-witness natin lahat, no? Kaya talagang ang tanong, safe pa ba tayo? At ano ba ang measures na ginagawa ng national government at ng law enforcement agencies para ma-address itong mga ganitong kaso, Admar? Yung messaging po, kasi siguro nasanay sa nakalipas na 6 na taon yung Pilipinas, the way mismo ang ating dating Pangulo, ang pambansang pulisya. Kaya siguro kung kriminal ka, magdadalawang isip ka talaga kung gagawa ka ng krimen. At meron din ako mga nakakausap, yung mga ordinaryong mga tao, kahit na mga taxi driver, mga grab driver, nababanggit talaga nila yung parang iisa lang yung kanilang iisa lang yung kanilang pahayag, parang bumalik sa bago pa sa magandang pamamalakad ng dating administration. Yung senaryo na parang hindi natakot yung mga kriminal, pati mga pusher, nagbebenta na lang ng lantaran. I fully agree with that observation, ano. Yung nawala yung fear factor simply because wala talagang matinding mensahe nakakarating sa ating lahat, ano. From time to time, remind tayo yung certainty of arrest, yung punishment is certain, ano, at magkakaroon nga ng certainty of arrest, yun. Ang nangyayari nga ngayon, nakikita natin yung mga ganyang insidente, wala namang na-aresto. And even yung mga members ng law enforcement, ano, I'm referring to in particular yung PNP, na kung saan sila mismo ang nai-involve. Katulad ng isang missing person, ano, sa beauty queen on that, na ang finailan ng kaso dito isang police major at may kasama siyang accomplice, no? At doon makikita natin yung kung ganito ang nakikita natin, so nagkakaroon ng bandwagon effect din, no? At series tuloy-tuloy yung ganitong insidente. So messaging is so important kasi pag walang strong message, walang fear factor, yung climate of fear nawawala. So, alika, gawin na natin to, lumalakas ang loob, yung crime against person. Kasi nga, ang katwiran nila, hindi naman malulusutan natin to, wala pa mga bihirang-bihira, no, yung mga insidente na merong pang-aresto, pinailan ng kaso, at kaya continuous itong ganito. Well, siguro we would say yung mga evildoers, would-be committers ng ganitong krimen, hindi sila nadideter, walang deterrent. And ang bottom line nito, na-clean nila ulit yung kalye, yung streets ng Metro Manila and region-wide, even sa mga geographically isolated areas. Ito, no? Continuous to itong mga nababalitaan natin. Kaya, nakakalungkot talaga. Parang yung public peace and order, bumaba na, tumaas. Yung peace and order, medyo nag-fail. Siguro it's about time the President, which is the executive, si BBM, should be visible in addressing these similar cases. Kasi po, nakakatakot and it's affecting din yung tourism natin. Pag makikita mo, paano ka naman pupunta sa isang bansa na ganito ang nakikita mo, napapanood mo, at nagiging viral on that. Kaya siguro it's about time magkaroon sila ng initiatives again para naman matigil to.